So, ayun guys. Panibagong adventure na naman at panibagong pakikipagsapalaran na naman. At ito, long video na naman tayo ulit. So, yun, samahan niyo ako sa pagsisid. Guys, morning. Parating na namin sa White Sand. Sa laot ng White Sand ngayon. Dalawa lang kami ngayon. Yan, pusing Ruel pa rin. Sama ko. Ayun, malinaw ang dagat. So, sige tayo. At ito guys, palubog pa lang na tayo ay nakakita tayo ng isang sea urchins o tayong. Ang tayong guys ay isang nilalang sa dagat na kumakain ng mga damo katulad ng samo at iba pang uri ng damo na sa ilalim ng dagat na tumutubo na siya namang iniitlogan ng isda. Kaya nga hindi ito pwedeng paramihin, bagaman sa ganon, kinakailangan din itong tayong para sa balanse ng ecosystem. At dito naman guys ay nakakita nga tayo ng isang danggit na nakasandal sa bato. Kailangan natin itong palisin guys upang hindi bumaon ang ating sima sa bato na kanyang sinasandalan. Kaya yun, hinabol natin ito hanggang sa tumaas na siya. Ayun, kailangan na natin siyang panayin upang hindi na makalayo. At sa aking next dive naman guys, ay ayun nga, nakikita tayo ng isang Buffalo Emperor o Kilawan. At ayun, atin niya itong tinamaan guys. Buffalo Emperor guys, ang tawag nito o kanupin kung sa Tagalog. At nakabalik na muli ako guys dito sa ilalim ng dagat. At ito ang ating nakita ay isang labahita. Ang labahita isda guys ay hindi ito basta-basta pupayat at madalas itong mataba. Medyo matabang nga lang ang laman nito, pero syempre alam naman nating lahat na kapag ang matabang ay inasinan, umaalat din naman. At dito ay pabalik na nga tayo sa ilalim ng dagat. At malayo pa nga tayo, natatanaw na natin yung isang singsingan na may kasamang salmoniti o timbungan. Ang singsingan guys na isda ay pamili pa rin ng unicorn fish o surahan. Yung nga lang, hindi ito ganun ka lumalaki at mas mababa ang price nito. At dito guys ay pabalik na tayo sa ilalim ng dagat. Pangbalikan ang naiwang salmoniti na kasama ng surahan kanina. At ito, paalis na nga siya at butit inabutan pa natin. Success, nakuha natin yan siya. Ang salmoniti guys o timbungan ay tinatawag din na goatfish kung sa English dahil sa kanyang bigote. Wow naman! Wow! Wow! At dito guys ay may napana nga tayong labahita din sa loob ng bato. Ngunit nahirapan nga tayong kunin ng ating pana dahil nga ang kanyang sima ay bumaon sa bato. At nahirapan na tayong kunin dahil dyan ay hindi naman natin nakuha ng video ang pagkuha natin sa isda. At nakabalik na nga tayo sa ilalim ng dagat. Naghanap nga tayo ng target at ito ang ating nakita. Isang surahang bakla ang tawagin sa amin. At ayun, success, tinamaan natin. Ang surahang bakla na ito guys, ang tawagin sa amin, napakasarap talaga nito sa inihaw. Sa iba naman, ang tawag nila dito ay hindi ko alam. Itanungin na lang siguro sa kanila. Oh, baliw ka yata eh! At muli, nakakita tayo ng isang surahang nakatago sa loob ng bato. At yun, pinanangan natin ito. At success, tinamaan natin. Medyo may kaliitan lang ito guys, pero pwede na itong pagtiyagaan. At minsan naman, ay may pumupunta nga sa aming bahay, humihingi ng pangulam, pwede natin itong ipangbigay. At ito guys, ay palubog pa lang ako ay nakipansin ko ng isang lobster na umiilaw ang mata. At pinana na lang natin ito guys. Dahil nga ang ating gloves ay butas na at mahirap na, baka masugat pa tayo. Dahil ang ulo nito ay may mga tinik na matatalas. So ayun, success din naman tayo. Kaya nga lang, sayang din naman dahil kung dinakma natin ito at nahuli natin ng buhay, ang price nito ngayon ay nasa 1.3. So sayang din dahil nasa 7 grams na ito. At sigurado na sana ito, sobra 500. At ganun pa man, okay lang. At least nakuha natin. At siguradong pera din naman ito. Dahil 200 din naman ang kilo nito. Kahit patay. At dito ay nakikita nga tayo ng isang magandang uri ng surahan. Bagaman hindi ito kamahalan at hindi naman ito ganun kalaki. Pero ito ang isang uri ng surahan na maganda ang kulay dahil meron nga itong orange sa buntot at medyo dilaw sa ulo. Napakaganda ng kulay nito guys, pero ganun pa man, huwag kang palilin lang dahil ang isdang ito ay makamandag at masakit makatinik. Hindi ito maglayo ang sakit nito sa tinik ng samaral o danggit. Kaya sa mga katulad ng espero, ingat-ingat po.
Dito sa muli kong pagbalik sa ilalim ng dagat guys ay isang makamandag ulit na isda ang ating nakita. At ito, panain natin. At ayun, success, tinamaan natin. Ang tawag sa isdang ito guys ay tagbago. Simsi sila ng singsingan guys, pareho to silang makamandag na isda. Kaya kapag natinig ka nito, sigurado isa lang bibilin mo. Isang presyo, ipinamit. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Dito ay nangalahati na nga tayo sa video natin pinapanood. At bago tayo makalimot, isang masigabong shoutout muna para sa ating followers. At shoutout sa'yo, Jinel De La Cruz from Sitio Aguaya, Aburlan, Palawan. At dito guys ay nakapala nga tayo ng isang pusit. Ngunit nahulog naman ang ating yapak na nakakabit sa ating paa. Kaya nahirapan niya tayong habulin ito at nakarating tayo hanggang sa ilalim talaga ng dagat. At ayun, nakuha naman natin pero dahil sa malalim nga ito ay nahirapan niya akong bumalik agad pa itaas. At medyo kinulang ako sa hangin. At dito hanap ulit tayo ng panibagong target sa ating paglubog. At ito, nakasilip ang isang labahita. Ayun, pwede na ito. Isa pol. Talagang inasinta natin at tinamaan niya ito sa mata. Labahita ang tawag ito. Pero hindi ko alam kung saan nila nakuha ang pangalang labahita. Dahil alam naman natin na ang isda ay walang hita. At sa part nito guys ay natagpuan ko na ang maraming kawan ng lobster. At ito nakapana nga tayo ng isa. At ito ay nagpaikot-ikot. Ang tawag sa lobster nito guys sa amin kung tawagin ay pulang lobster. Hindi na ito masyadong lumalaki. Halos sa 1 kilo lang ang kalakihan talaga nito. Pero ito medyo maliit pa ito. Sa 3 grams pa lang ang laki nito, 2 grams. Pwede na ito, 200 na ng kilo at pagtsagaan na natin. At dahil nga sa paghahanap po sa kasama ng lobster nito ay ayun, isang surahan ang ating nakita. Agad nating kinana upang hindi na makapasok. So ayun, maayos nating nakuha ito. Nailabas natin ng maayos at hindi tayo nahirapan. So ayun. Isang bato lang to sila guys ng lobster. Nasa sa loob lang pala yung isang malaking surahan. At maraming lobster din ito sa loob ng bato na ito. So yun. Ayos na at may pang-ihaw na tayo. At pagtapos nga nito, ay bumalik na agad tayo sa ilalim ng dagat upang hanapin yung mga kasama niyang lobster na nawawala. At ayun, nakita natin ng isa, nandito lang pala sa gilid ng isang bato na kung tawagin ay tanggapa. At success, tinamaan natin. At ayun, hindi lang pala lobster ang mayroon dito sa loob ng bato. Mayroon din palang manok, nagtitilaok. Siguro nandun din sa loob, nakatago. At dito nga, sa aking muling pagbalik ay meron niya tayong natanaw na antina ng lobster. Ngunit pasok na pasok siya, pero subukan pa rin nating patamaan. At ayun, mission failed. Hindi natin ito tinamaan dahil nga sa masyado siyang nakatago. At yun, pumasok na siya sa loob ng bato. Kaya wala tayong magagawa. Siguro hanap na lang tayo ng panibagong target. At hanap tayo ng panibagong target. At ito, tagbago. Ayun, sa pool. Hindi pa man ito kalakihan. Pero okay na ito. Mayroon tayong pang ulam. Pwede na ito mamaya pang prito. Kaya pang pakso. At dito ay nakikita ulit tayo ng isa pang lobster at pinanaan natin kaagad. So ayun, tinamaan natin. Hindi pa man ito kalakihan na lobster talaga. Pero okay na ito. Mas 1 gramo na rin siguro ito. At pwede na itong benta sa halagang 200 sa patay. Pero kung buhay ito siya, nabibili nito ng 500 ang per kilo. So okay na rin sana. At ito lobster pa, nakasilip sa atin. Ayun, nakikipagmaritesan. At okay, tinamaan natin. Another lobster na naman. At baka makagata pa tayo nito pagdating sa bahay. Sa bahay kasi hindi talaga ako kumakain nito. Kahit na anong pagkain, alimango yan, lobster. Basta mga ganitong uri ng seafoods na nagiging kulay pula kapag nilaga, hindi nga ako kumakain tulad ng kamaron. Pero nagluluto din ako nito kapag gusto ng aking asawa at anak kumain. Sana all. At dito, pabalik na nga tayo sa ilalim ng dagat. At ayun, nakakita tayo ng isang surahan na nakatago sa kanyang kaharian. At ayun, sa pool. Napakaganda ng ating patama. So ayan. Ang tawag sa surahan na ito kung tawagin sa amin ay surahang bakla pa rin. Hindi ko alam kung anong tawag na naman ito sa iba. Basta sa amin, bakla ang tawag namin sa ganitong surahan. So kaya kung ano man tawag nito sa inyo, o tawagin nyo na lang kung anong tawag nyo. Dahil tatawagin na naman namin ito sa kung anong tawag namin. Punggong! Barinig kita sa mukha eh! At ito, another lobster ulit.
At ayun, pumasok nga at hindi natin tinamaan. So sayang. Pero okay lang yan. Mayroon pa namang iba dyan sa baba. At sa muli, nagsisintay ulit at hanap na. At ito, isang surahan ulit. Ating nakita. Ito tinatawag na pure na surahan. Ayun, hindi na ito bakla guys. Lalaki na ito. Paano masabi? At naghanap pa tayo ulit ng panibagong target. At wala na tayong nakikita mga lobster. Pero okay lang dahil mayroon naman tayong nakikita mga surahan. At sinilip natin ang batong ito dahil may nakita akong pumasok. At ito, isang surahan o unicorn fish kung tawagin sa English. Itong pure na surahan kung tawagin talaga sa amin. Mahal ito kumpara dun sa dating pinapana natin ng mga bakla. At dito guys, nakikita nga ako ng tagbagong tumatakbo. Pero dahil may lobster dito sa ilalim, ay ito na nga ating pinili. So ayun, sapol. Success ang ating pagpana sa kanya. So pandagdag na rin ito. Sayang naman at 200 din ang kilo nito. Sana makarami pa tayo. Pagkatapos nito ay bumalik na agad ako sa ilalim. At ito ang ating nakita ay isang surahan. Pusing singan. At ayun, sapol. Kung ako lang tatanungin, mas masarap ang lasa nito guys kaysa pure na surahan. Hindi nga lang ito malaki, pero madalas itong mataba at mas masarap. At sa aking muling pagsisid guys, ay mayroon akong muling namataan na isa pang unicorn fish. At ayun, sapol. Goods na rin ito guys. Nasa 4 grams na rin ang laki nito. 80 hanggang sa 100 ang ganitong size ng surahan na ito. At dito, sa huling sisid ko guys, ay mayroon pa akong isang nakita na surahan o unicorn fish. At ayun, sapol. Ito na rin ang huling pinana ko guys. Dahil ako'y nilamig na rin at medyo pagod na. Dahil paumaga na rin, kaya umakyat na ako ng bangka upang makapagpahinga na. May binta na rin natin isda. Guys. Kami ang baka. Mister, tsaka ano? Maraming isda. Ito. Kamuting dagat. Oh, kamuting dagat. Munang. Malaki. Meron kaming pinagbabawal na isda. Sabi nila. Sabi namin, pinagbabawal yan kung wala kang ulam. Ang galing! Ang galing!